Hello guys! Welcome to my vlog again and again and again and again and again. Nabubulol-bulol pa. So ngayon guys, uso na naman ang trangkaso and eto, meron tayong niluto na talagang the best para sa mga tinatrangkaso. So eto na yung tutorial natin guys. So dito, simple lang yung mga ingredients natin. Actually, namili na ako ng mga lulutuin ko sana para sa mga next na content ko. At ito, wala talaga to sa plano. Sa totoo lang, wala to sa plano yung content ko na to. Dito guys, hiwa lang ako ng dalawang ulo ng bawang. And igigisa natin to dito para maging toasted siya. Kasi ito yung magiging toppings natin para sa chicken sotanghon soup natin. So dito guys, mahinang apoy lang dapat yung gagamitin nyo kasi ngayong bawang mas madali siyang masunog. So kailangan alalay lang tayo sa apoy. Yung gamit ko kasi dito uling, kaya medyo na-adjust ko. Hindi lang natin dadagdagan ng maraming uling. Pero sa mga gas stove ang gamit, mas okay yun, mas ma-adjust ninyo. So parang pwede na dito mga medium heat, wag lang high heat kasi madaling masunog, baka mangitim yung bawang. Kailangan din natin dito guys na halu-haluin lagi para nga hindi siya mangitim, hindi siya masunog. So dito medyo malapit na to kaso medyo kulang pa to para sa akin kasi may ibang bawang pa na medyo hindi pa siya toasted. So kailangan balance lahat. Kapag ganito na yung kulay ng bawang, pwede na itong hanguin. So actually dito talaga nataranta ako kasi hindi ko siya nahango agad lahat. Tsaka hindi ko inalis yung kaserola doon sa mismong apoy. Kaya yung iba, itong kaganito yung mga last batch, mas nangitim na siya compare sa mga nauna kong hango. So after natin maggisa ng bawang sa same na mantika, ewan ko kung anong ginawa ko dito. Ginawa ko kasi nilagay ko direct tayong mga buto ng atsuete. Ayan, nagsiputukan sila. Parang lahat sumabog na sa mukha ko. Tingnan nyo naman ang aking talukap. Buti na lang dito siya tumama, hindi sa mismong mata ko. Mali yung ginawa ko guys, kaya ingat-ingat na lang talaga. So, ang purpose kasi talaga, ba't ko nilagay yung atsuete? Para kumulay yung mantika. And pagpasensyahan nyo na yung settings ng aking camera or ng aking video guys, kasi reola itong gamit ko. Since magluluto nga tayo ng chicken, sotanghon soup, mag-require to ng maraming sabaw. Pero dito guys, habang ginigisa ko yung bawang, is na-realize ko, maliit talaga yung kaserola na ginamit ko dito. Pag okay na yung ating bawang, isunod na rin natin dito yung sibuyas. Simple lang yung ingredients dito guys. And tuturuan ko kayo ng ibang options para mapamura kayo dito sa recipe natin na to. So after natin igisa yung sibuyas, isunod na natin yung hinimay-himay ko na breast part ng manok. So dito guys, sinama ko pati yung buto kasi yung buto, alam nyo naman sa mga karne, yung buto talaga, yan yung mas malasa. Though, ang gamit ko kasi dito breast part, kaya hindi siya mabuto, pero okay na yan. Lalagay ko rin kasi dito mamaya yung pinaglagaan ko ng manok. So dito, igigisa-gisa lang natin hanggang sa ma-toasted siya kasi gusto ko yung medyo toasted para medyo crunchy-crunchy tsaka mas lumabas yung lasa niya. Alam nyo guys, hindi ko alam kung mapapansin ninyo pero nakalimutan kong maglagay ng luya. So itong luya, hinabol ko lang ito. Kasi wala sa isip ko talaga. Ang iniisip ko nung mga time na to is yung bawang, sibuyas, and yung manok. Pero hindi ko talaga naisip yung luya. So hinabol ko na lang. Pero alam nyo guys, kahit konti lang yung nilagay ko, tsaka hinabol ko na lang yung luya is lumasa pa din siya. Masarap pa din siya. Nandun pa din yung aroma ng luya natin. And kung makikita ninyo guys, medyo toasted na yung ating manok. So dito pa lang na-realize ko, mali talaga. Kasi sa manok pa lang nangangalahati na. So, nilabas ko na yung pamalakasan naming kaldero. So, dito naglagay lang ulit ako ng mantika kasi yung mantika kanina parang na-absorb na ng manok. So, naglagay ako dito ng mantika. Pero, alam nyo guys, ang chicken sotanghon soup talaga na nakita ko is mamantika talaga siya. Hindi ko lang alam. Pero, eto, actually ito yung second time ko na pagluluto ng chicken sotanghon soup. So, kung kada may mga masasama yung pakiramdam dito, ganyan. Ito yung kasi yung masarap kainin guys. Kasi, lalo na pag mainit pa kasi may manok, may mga gulay, and syempre, sabaw din siya. So, after natin i-transfer dito is igisa-gisa lang natin to. So, sa paglalaga naman ng manok guys, hindi ko to nilagyan ng lasa. So, ang kinuha ko lang talaga dito, yung gusto ko lang mangyari is maluto ko siya and at the same time, mahimay ko siya
at makakuha ako ng sabaw or ng pinagpakuluan. So, naglagay na ako dito ng celery and ng actually, piranggot lang to na celery at saka ng bell pepper. So, ang ginawa ko kasi dito, kaya nga nang sinabi ko kanina, hindi ito part ng, or wala ito sa plano yung putahe na to or yung recipe na to. Kasi biglaan ko lang talaga tong naisip. Kasi may mga trangkaso yung mga tao dito. So, ito yung masarap higupin at kainin. So, after natin igisa, is ilagay na natin yung pinagpakuluan ng manok at saka magdadagdag na rin tayo dito ng tubig. So, gamit yung pinagpakuluan ko, yung kasirola na pinagpakuluan ko kanina at saka yung pinagisahan ko kanina. So, ito na yung ginamit ko para magdagdag ng tubig, para mabilisan na lang. Para, alam niyo yun, hindi na tayo pabalik-balik. So, ito, hihintayin lang natin itong kumulo ng kumulo. Kung makikita yun dyan, medyo marami. Actually, muntik nga ito maubos, gawa ng ang ilalagay kasi natin dito sotanghon, so hindi pwede dito na konti lang yung sabaw na ilalagay natin kasi i-absorb din ni sotanghon yung sabaw. So kaya mas marami dapat, mas better para kahit na i-absorb man ni sotanghon yung sabaw natin, meron pa ding sabaw or marami pa rin tayong sabaw na pwede nating higupin. So, after natin maglagay ng tubig, ang ginawa ko dito is naglagay na ako ng asin. So, dito, medyo generous yung amount ng asin na ilalagay natin since sabaw nga ito. And wala pa tayong nilagay na iba pang pampalasa. So, after natin maglagay ng asin, maglalagay na rin tayo ng paminta. So, ang gamit talaga namin dito na paminta ay pamintang durog. So, depende yan sa inyo kung mas prefer ninyo yung pamintang buo. Okay, kayo na bahala. So, kapag kumulo na yung ating sabaw, isusunod na natin yung ating gulay. Guys, kung mapapansin ninyo, sari-sari na itong gulay. May carrots, may sayote, may baguio beans. Kasi po, yung binili ko na ito is talagang wala. Ito talaga sa, gaya nga ng sabi ko kanina, wala ito sa plano, itong recipe na ito. Pero kasi, meron ako nabili na tig 50 per balot or per balot na or per tab ba ang tawag dyan na pang chop suey. So, balak ko sana magcha-chop suey ako. So, eto, tipid hack to. So, bali, ang nilagay ko dito yung isang tab lang or yung isang balot lang. Kasi marami na ito, guys. Nung kumulo, nilagay ko na din yung ating isang malaki at isang maliit na pack ng sotanghon. Actually, kulang talaga to guys, yung sotanghon na to. Pero hindi ako masyadong naglagay kasi parang mas gusto ko kasi yung sabaw lang kaysa sa mismong noodles tsaka yung gulay. And after natin ilagay yung ating sotanghon, is papakuluan na lang natin ulit. So dito guys, medyo malambot na yung ating sotanghon. Ang struggle ko lang dito is dumikit-dikit siya. So dapat pala nung nilagay ko yung sotanghon, hinalo-halo muna natin. Pero yung iba guys, kapag naglalagay ng sotanghon, ang ginagawa nila, binababad muna nila sa tubig yung sotanghon para mag-expand siya. Depende yan sa inyo. So dito guys, naglagay ako ng chili flakes. Actually, akala ko mag-aanghang to. Hindi naman pala siya nag-anghang. So, nakadepende yan sa inyo kasi mas masarap kasi higupin yung sabaw na maanghang. Kaya naglagay ako. Pero dito talaga guys, hindi siya masyadong nag-anghang kahit na siguro kulang lang yung chili flakes na nilagay ko. Kasi okay lang din yung anghang niya. Tamang makakain lang. So, ito guys, yung repolyo na to, hiniwa ko lang to ng maliliit-liit. Yung parang pang pansit, ganyan. So, ito, kasama to doon sa isang tub ng pang chop suey. So, kung makikita ninyo, marami na siya. Isang, na talaga siya, isang serving na or isang kainan na talaga yung 50 pesos lang na gulay natin. So, ang nabili ko, ang manok ko kasi dito is nasa 95 pesos ang breast part. So, suma total, nasa more or less 150 lang yung nagastos natin dito sa ating recipe. So, tipid na tipid talaga guys. And, alam nyo, 4 kami kumain dito. Sobra pa, hindi mga namin naubos. At nakapamigay pa kami sa mga kapitbahay. So, masarap siya guys. So, nakadepende yan sa inyo kasi pwede rin kayo maglagay pa ng iba pang ingredients. Pwede nyo papulahin pa ito. Pero ako kasi, since konti lang yung atsuete na nabili ko, okay na din. Tsaka maganda na rin yung kulay niya. Appetizing na rin yung kulay niya. So, dito guys, since malapit na maluto yung ating chicken sotanghon soup, i-adjust nyo na yung lasa. So, i-check nyo na kung kulang ba sa alat, kulang sa linamnam, kulang sa, kagaya niya, nagdagdag ako ulit ng chili flakes kasi nga, hindi siya nag-anghang, walang anghang. So, dito, kahit na naglagay ako, hindi pa rin siya umanghang. Hindi ko alam. Baka expired na tong chili flakes na ginamit ko. So, dito guys, hintayin-hintayin na lang natin na kumulog pa ulit ng konti hanggang sa maluto. So, medyo
nagugutom-gutom na rin talaga ako dito guys kasi gabi-gabi na rin to eh. After nito guys, pwede na rin natin i-serve. And luto na yung ating chicken sotanghon soup. So, pwede na natin i-serve. So, dito guys, medyo malalim-lalim pala itong mangkok ni mama. Actually, nilalabasan talaga tong mangkok na to kapag meron kaming mga ganitong klaseng pagkain. Gaya nitong chicken sotanghon soup, mga arroz caldo, ganyan, mga anong tawag nito? Chowlong yung meron dito sa amin. Sikat sa amin. Next time, magluluto tayo ng chowlong, guys. Papakita ko sa inyo yung recipe. And, dito, guys, so, makikita ninyo, marami tayong gulay. 50 pesos lang talaga tong gulay na to, guys. Hindi ako gumastos ng malaki. Kesa yung, bumili tayo ng paisa-isa, repolyo, paisa-isang sayote, baguio beans, at carrots, mapapamahal tayo ng gusto. So dito guys, kung meron kayong ganito, kasi may nabibili na rin to na per balot eh, yung mga tag 20 pesos ata yan, or mas mura pa sa inyo. Kasi dito sa amin sa Palawan, medyo pricey na yung mga ganitong gulay. Gawa nga ng, galing pa ito sa ibang lugar, gaya ng Baguio, Benguet, ganyan. So dito guys, ilalagay na rin natin after yung ating pinatoasted na garlic. So, pwede ka rin kayo maglagay dito ng kalamansi at ng patis kung kulang yung lasa pa sa inyo. Kung mas gusto nyo na mas maalat, mas maasim. So, pwede kayo maglagay. And, partneran natin yan ng itlog. So, ready to eat na po ang ating chicken sotanghon soup, guys. So, sana po ay may natutunan kayo dito sa aking vlog at natakam kayo. Gaya nga ng sabi ko nakaraan, mas gusto ko yung natatakam kayo. Yun na guys. See you on my next vlog. Bye!